Naku po, eto na, live rockets mga kapatid, pinakawalan ng China sa ikalawang araw ng military drill sa Taiwan. No? Sabi rito sa report mula rito sa News 5, nagpakawala ng mga rocket ang China sa ikalawang araw ng kanilang military drill sa Taiwan. Ayon sa Taipei, halos 100 barko at eroplanong pandigma ng Beijing ang nakapalibot sa kanilang teritoryo mga kapatid. Mukhang eto na. No, mukhang saasalakay na mga kapatid etong China at gagayahin ata nila etong ginawa ng Russia sa Ukraine na kunyari mga tol mga military drills lang tapos biglang sasalakay na no. No, panoorin natin tong balitang to mula rito sa Frontline Pilipinas sa News 5 everywhere mga kapatid. Bago natin to simulan, kung ikaw ay isang Pilipino at may pakialam ka sa mga nangyayari ngayon sa loob at labas ng ating bansa, magkomento ka rin ng iyong reaksyon, magkomento ka ng iyong saloobin. Siyempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe ha. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nagpakawala ang China ng mga rocket sa ikalawang araw ng kanilang military drill sa Taiwan. Ayon sa Taipei, halos 100 barko at eroplanong pandigma ng Beijing ang nakapalibot sa kanilang teritoryo. Nasa frontline balitang yan si Gio Robles. Pinalibutan na. Sa hudyat ng People's Liberation Army ng China, pinakawalan ang long-range live-fire rockets. Kita ang makapal at maitim na usok sa tinarget na lokasyon. Bahagi ito ng ikalawang araw ng military drills ng China sa bahagi ng Taiwan. Mas dumami pa ang mga barkong pandigma at eroplano ng China. Wala talaga no, kung presidente ka ng Taiwan kikilabutan ka rin Halos 100 aerial at naval assets ng Beijing ang nagsasagawa ng live-fire rocket strikes. Sentro ng pagsasanay ang pag-atake sa mga pantalan at energy facilities pero walang binigay na detalye at lokasyon. Biruin mo, bakit nagsasagawa ng ganito ang China? Di ba mga live fire drills nila, mga military drills nila sa Taiwan, meron ba silang sasabakang gera? Meron. Di ba? Kaya nga nila ginagawa yan mga kapatid di ba? Kasi balak nga nilang salakayin na mga tol etong Taiwan para makuha na nila yung matagal na nilang pangarap na mapag-isa o ma-reunite. Ang problema mga kapatid, kung tinuturing nilang mga Chinese people din to, etong Taiwanese o etong mga tao sa Taiwan, kung tinuturing nilang kanilang sariling kababayan mga tol, magagawa ba nilang saktan ng mga to? Magagawa ba nilang makipaglaban talaga to at pulbusin kung kinakailangan? Ang gagawin nila sa islang yan. Di ba? So patuloy natin panoorin mga tol. Ayon sa Taiwan Defense Ministry, 76 Chinese military aircrafts at 15 Navy ships ang nadetect sa Taiwan sa nakalipas na araw. Hindi raw nila alam kung hanggang kailan ang military drills ng mga Chinese, kaya mas naghigpit sila ng seguridad para hindi ito mauwi sa biglaang paglusob sa Taiwan. Una nang tinawag ng Taiwan Presidential Office na troublemaker o pasimuno ng gulo ang China. Nasa 250,000 ang mga Pilipino sa Taiwan. Pero ayon sa Malacanang, walang dapat ikabahala. Stay put. Basta po, tandaan po nila, ang gobyerno po ay handang tumulong sa anumang oras para sa kanila. Stay put, stay put, stay put kayo dyan. Nakabantay raw ang gobyerno sa umiinit na tensyon ng China at Taiwan. There are 250,000 OFWs working in Taiwan, and we will have to rescue them. And it will be the task of Northern Luzon Command. Naalala ko bigla mga tol, sumakit ang ulo ko dun sa ating mga kababayan Pilipino na grabe ang mga pambabatikos nila mga kapatid dito sa AFP natin at sinasabing wag nang mangelam ang AFP natin. Kung problema nga ng bansa wala na silang magawa mangingelam pa sila sa problema ng China at Taiwan. Nako po. Ay nako. Nakakaawa talaga mga tol. To be at the front line of that operation. Pinaghahanda ng AFP ang Northern Luzon Command sa karing lusubin ng Taiwan. Whatever the national government would require of the Philippine Coast Guard will be there to support, particularly the mobilization of vessels and everything. Kinumpirma naman ng PCG ang pagpapadala nito ng eroplano sa Palawan ngayong araw matapos maispatan ang isang Chinese research vessel. Isa pa to, 'di ba may mga ulat dati mga kapatid? 'Di ba may mga ulat dati na sa isang social media mga tol ng China ay parang sinasabi nila na ang Palawan daw, ang isla ng Palawan ay bahagi ng kanilang teritoryo at kailangan daw maibalik sa kanila. Diba? O ngayon, ito, may mga nakikita, research vessel ng China na nandirito sa Palawan at niradyohan nga to dahil wala silang pahintulot para magsagawa ng research sa ating teritoryo.
Na-monitor ng maritime security expert na si Ray Powell ang kahina-hinalang kilos ng barko na posibleng nangangalap ng mga impormasyon at datos. Hindi lang namataan sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Chinese research vessel, kundi nakapasok pa sa archipelagic waters ng bansa. O biruin mo, nakapasok pa sa archipelagic natin. Grabe. Bagaman hindi pa malinaw ang pakay ng research vessel, ayon sa PCG, posibleng innocent passage o dumadaan lang ang barko. Nako. Huli itong namataan 50.8 Yan ang mahirap sa mga innocent passage na yan. May mga akala mo inosente. nautical miles mula sa Calasaguen, Palawan o malapit sa Tubataha Reef. We're challenging them that they are not authorized to carry out marine scientific research and that they are advised to leave the area if they're doing so. So walang response, sir, yung vessel? As of this time, they are not responding to Grabe, bastos talaga, no? the response to Philippines. Noong Pebrero nang maispatan din ng isa pang Chinese research vessel na naglalayag sa bahagi pa rin ng Palawan at Occidental Mindoro. Ano ba to? Nagkakataon ba yan na talaga naglalakbay sila sa Palawan kasabay ng lumabas na balita, mga tol, o lumabas na report na sa isang Chinese social media page sinasabi nilang kanila ang Palawan? Tapos ngayon, madalas silang nakikita sa Palawan, no? Ayaw natin magbigay ng speculation, mga tol, no? Pero sa tingin ninyo, ito ba'y nagkakataon lang o talagang target nila ang Palawan? Babalita mula sa Frontline, Gio No, tuloy natin, mga kapatid. Itong balita naman mula rito sa PTV Philippines. Ito na nga, no? May nakahandang contingency plan ang ang Pilipinas para sagipin ang mga OFW sakaling magkaroon nga, mga kapatid, ng Taiwan invasion, no? Panoorin natin 'to. Pinawi ng palasyo ang pangamba sa gitna ng sunod-sunod na military drills sa paligid ng Taiwan. Pero kaayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., mas maigi raw na maging handa. Ang detalye sa balitang pambansa ni Patrick De Jesus. Siyempre, ng kailangan PTV natin maging Manila. handa. Handa at may contingency plan ng pamahalaan na sagipin ng mga Pilipinong nasa ibang bansa na maaring maipit sa gulo. Ito ang tiniyak ng Armed Forces of the Philippines. Kasunod na naging pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na maghanda ang mga sundalo sa posibilidad ng Taiwan invasion. Sabi ni Browner, hindi maiiwasang madamay ang Pilipinas kapag sinalakay ang Taiwan. Grabe, no? Alam nyo, kung wala sanang kurakot dito sa Pilipinas, mga tol, siguro hindi kailangan mag-abroad ng mga kababayan natin para magtrabaho sa ibang bansa. Kasi imagine mo, ito na, sabi ko na ito nung nakaraan kung ikukumpara mo ang Taiwan sa Pilipinas, mga tol, mas malaki pa ang Luzon kaysa Taiwan. Diba? Tignan nyo sa mapa kung gaano kaliit ang Taiwan kumpara mo sa Pilipinas. Pero tignan mo, yung mga OFW natin, 250,000. Almost, mga kapatid, ang OFW nating nagtatrabaho doon. Biruin mo, nagtatrabaho doon, mga tol. Ibig sabihin, mas malaki kasi ang sweldo nila, mas malaki kinikita nila na ipapadala rito sa mga pamilya nila rito sa Pilipinas. Nakikita nila yung opportunity nandun. Imbis na makita nila yung opportunity rito sa mismong bansa natin. Mas malaki bansa natin, mas mayaman ang Taiwan, di ba? Ano kaya ang problema sa tingin ninyo? Matagal ng problema ng Pilipinas yan Partikular na rito ang pagsagip sa nasa 250,000 na OFWs na pangungunahan ng mga sundalo sa AFP Northern Luzon Command. Ito ay kasama sa mandato ng ating Ito, pakinggan natin to para doon sa mga Pilipinong nagre-react doon sa mga sinabi ni General Romeo Browner. Pagsagip sa nasa 250,000. Sabi ni Browner, hindi maiiwasang madamay ang Pilipinas kapag sinalakay ang Taiwan. Partikular na rito ang pagsagip sa nasa 250,000 na OFWs na pangungunahan ng mga sundalo sa AFP Northern Luzon Command. Para sa mga Pilipinong dyan na kontra ng kontra at galit na galit sa mga sundalo natin sa AFP, partikular kay General Romeo Browner. Hindi sa pinagtatanggol ko si General, mga tol, hindi naman kami magkakilala diba? Pero doon sa mga nababasa nating komento, isipin nyo na lang yung mga pinagsasasabi ninyo. Diba? Nakakaawa talaga kayo Ito ay kasama sa mandato ng ating AFP to look after the welfare of the Filipino people wherever they are around the world. So hindi lamang naman barko, pwede naman by aircraft or by providing advanced teams to be able to help them consolidate kung sakali man may mga repatriation efforts ang gobyerno natin. Diba? Ang mga sundalo ang gagamiting kasangkapan ng gobyerno natin para ilikas o iligtas yung mga kababayan natin na maiipit doon kung sakasakaling magkaroon ng Taiwan invasion, hindi para makisali tayo sa gera. Hirap naman tumaabutan tayo na hindi tayo prepared. Ayon sa isang eksperto,
May basehan ang naging pahayag ni Browner, lalo't dati na ring sinabi ng China na nais silang magkaroon ng reunification ang Taiwan. Yung kakulangan ng dialogo sa pagitan ng dalawang panig ay nakakabahala kasi yung risk ng miscalculation, misunderstanding ay tumataas. Nagpapatuloy ang military exercise ng China sa paligid ng Taiwan na tinawag na Strait Thunder 2025-A na nakatuon sa regional control, joint blockade, and precision strike ayon sa Chinese PLA Eastern Theater Command. Ayon sa Ministry of National Defense ng Taiwan, nadetect ang nasa 76 na PLA aircraft, 15 PLA Navy vessel at 4 pang barko mula China. Sabi ng palasyo, Pinalibutan wala pa talaga namang dapat ikapangamba ang taong bayan. Tama lamang po na magkaroon po siya ng reminder sa buong troops, pati na din po sa taong bayan na we should always be prepared Tama in naman all talaga contingencies. Minasama lang talaga nung ibang mga nagko-komento mga tol. Paulit-ulit ko silang binabanggit para hindi na sila madagdagan pa. Sana yung mga nanonood ngayon mag-isip-isip kayo. Naku po. Kung nakita nyo lang yung mga komento nila dun sa isang post mga kapatid sa social media, 'di ba? Matatawa na lang talaga kayo na maaawa sa kanila eh. Kung mangyayari pan po yan, hindi po tayo dapat magtulog-tulog sa ating posisyon at sa trabaho. Lagi po tayong handa. Samantala, binuntutan ng Philippine Coast Okay, Guard. so napanood na natin tong bahaging yan mga kapatid. Anyway, bilang isang Pilipino mga kapatid, ano masasabi nyo rito? Ako para sa akin mga tola, walang masama doon sa sinabi ni General Browner na maghanda ang mga sundalo. No, at wag lang basta-basta mag-focus doon sa Northern Hemisphere, no, up to Mavulis Island nga daw. Kumbaga isagad na nila yung kanilang pagbabantay. Kasangkapan sila ng ating pamahalaan kung sakasakali mang magkaroon ng gera sa pagitan ng China at Taiwan. Do wala pa naman dapat ipag-alala ngayon pero mabuti ng handa. Kesa yung bigla na lang silang mabubulaga, walang plano, magrereklamo sino-sino. Yung mga nagko-comment din na bumabati ko sa AFP, sila rin ang magrereklamo. Ano bang ginagawa ng PBBM administration? Wala man lang tulong sa mga Pilipino. O, di ba akala ko ba wag mangialam ang AFP tapos bigla kayo magko-comment ng ganun, di ba? Hindi mo rin maintindihan sa mga yun eh. Anyway, bilang isa Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.